Ngayon ay ikikwento ko sa inyo ang horror thriller movie noong 2014 na pinamagatang Honeymoon. Sa simula ng movie ay makikita natin ang magkasintahan na sina Paul at Bea na masayang pinaplano ang kanilang honeymoon. Pumunta sila sa isang maliit na bayan para mag-honeymoon. Mayroong isang malaking bahay sa gitna ng kahuyan at dito tumira sina Bea noong siya ay bata pa. Mga luma na rin ang gamit sa loob dahil matagal nang walang tumitira dito. Kinagabihan ay masayang naglaro ng injection game ang mag-asawa. At habang natutulog na sila ay isang maliwanag na ilaw ang tumapat sa kanilang mukha pero hindi nila ito napansin dahil sobrang himbing ng kanilang tulog. Kinaumagahan, nagluto si Paul ng kanilang makakain para sa kanilang dalawa. Pagkatapos kumain ay nangisda ang mag-asawa sa lawa para mag-bonding. Napansin nila na malamig pa rin ang tubig ng lawa kahit summer season na. Pagkatapos mag-bonding sa lawa ay naghanap sila ng restaurant para kumain ng hapunan. Nakita nila ang isang restaurant pero ang may-ari nito ay parang galit na galit dahil sinisira nito lahat ng gamit sa loob ng restaurant. Galit din itong sinabi sa mag-asawa na sarado na ang restaurant pero nakilala siya ni Bea at tinawag siya sa pangalan niya. Ang lalaking ito ay si Will na kababata ni Bea at naging magkasintahan din sila. Biglang nawala ang galit ni Will at sinabi sa dalawa na maghintay sa table dahil magluluto siya ng makakain nila. Bago pumasok ng kusina si Will ay biglang lumabas ang kanyang asawa na si Annie. Parang wala sa katinoan si Annie at nagalit si Will sa kanya dahil ayaw niyang nagpapakita si Annie sa restaurant. Pagkatapos kumain ng hapunan ay bumalik na si Bea at Paul sa kanilang bahay. Bago matulog ay sinabi ni Bea na nag-aalala siya para kay Will. Sinabi rin ito kay Paul na baka hindi mahal ni Will si Annie kaya galit na galit sila sa isa't isa. Hindi naman nagustuhan ni Paul ang pag-o-open ni Bea tungkol kay Will sa gitna ng kanilang honeymoon. Kaya tinanong ni Paul si Bea kung mahal pa niya si Will. Pinagtalunan ito ng mag-asawa at natulog na galit sa isa't isa. Nagising si Paul sa tunog ng alarm pero hindi niya ito makita kaya bumangon siya. Akala niya ay umaga na kaya naghanda na siya para mamiwas ng isda. Pero pagkalabas niya ay nakita niya ang orasan at nakita niya na alas 12 pa lamang ng hating gabi kaya bumalik siya sa higaan para matulog ulit. Pagbalik niya sa higaan ay wala na si Bea, hinanap niya ito sa loob ng bahay pero hindi niya ito makita kaya pumunta siya sa labas para tawagin ang kanyang asawa. Habang naglalakad si Paul ay nakita niyang nakatayo si Bea at hubot-hubad habang nakatingin sa lupa. Nilapitan niya ito pero takot na takot si Bea sa hindi malamang dahilan. Dinala ni Paul si Bea pabalik ng bahay at tinanong niya ang kanyang asawa kung bakit pumunta sa gitna ng kahuyan na walang suot na damit. Sinabi sa kanya ni Bea na wala siyang maalala kung bakit siya hubad at nakatayo sa kahuyan. Dagdag pa nito na baka sleepwalking lang ang nangyari sa kanya. Pero sinabi naman ni Paul na sa tagal na nilang nagsasama ay hindi nag-sleepwalk si Bea. Simula ng gabi na iyon ay nagbago na rin ang ugali ni Bea at napansin ito ni Paul. Habang nagkikis at maglalaro ng injection game ay napansin ni Paul na may kagat sa kanyang legs si Bea. Tinanong niya ito kung anong nangyari dito pero sinabi lang sa kanya ni Bea na kagat lang ito ng lamok. Hindi naman naniwala si Paul at nagsimula na siyang magduda kay Bea. Pumunta si Paul kung saan niya nakita si Bea na nakatayo at walang suot. At sa hindi kalayuan ay nakita niya ang damit ni Bea na may sira at basa na parang tamod ng lalaki. Dinala niya ito pabalik ng bahay at tinago para hindi makita ni Bea. Kinagabihan ay gusto niyang makipaglaro ng injection game kay Bea pero hindi siya pinapansin ni Bea kaya nagalit siya dito. Tinanong niya si Bea kung anong nangyayari sa kanya. Tinanong din niya kung nasaan ang damit na suot niya bago siya lumabas ng nakahubad sa kahuyan. Nagsinungaling naman si Bea sa kanya dahil sinabi nito na nasa laundry ang damit na suot niya ng gabing yun. Sinabi ni Paul na wala sa laundry ang damit niya dahil nakita niya ito sa labas ng kanilang bahay. Dahil sa kanilang away ay natulog sila na magkagalit sa isa't isa. Habang natutulog ay natapatan ulit sila ng ilaw galing sa bintana kaya nagising si Paul. Napansin niya na may anino ng isang lalaki sa labas ng bahay kaya inisip niya na ito ay anino ni Will. Ang hinala niya ay may relasyon si Will at si Bea kaya kinuha niya ang kanyang baril at binaril kung saan nanggagaling ang anino. Kinabukasan ay nagsusulat si Bea sa kanyang diary at ang sinulat niya ay, "Ako si Bea, ang asawa ko ay si Paul, at dito sa bahay na ito ako nakatira nung bata pa ako." Lumapit sa kanya si Paul at dali-dali niyang sinara ang diary para hindi mabasa ni Paul. Para maiba ang usapan ay nagsimulang humingi ng sorry si Bea kay Paul dahil sa naging away nila. Nag-usap din sila ng mahinahon, sinabi ni Paul na gusto na niyang umalis sa lugar na iyon pero hindi sumang-ayon sa kanya si Bea. Kines ni Bea si Paul pero napansin ni Paul na may dugo sa maselang parte ng katawan ni Bea kaya nagulat siya.
Sinabi sa kanya ni Bea na baka ito ay menstruation niya lang pero hindi naniwala si Paul at sinabing kailangan nilang pumunta sa hospital. Hindi naman pumayag si Bea kaya nagalit sa kanya si Paul at tinanong kung ano ba talagang nangyayari sa kanya. Sinisisi ni Paul si Will kung bakit nagkakaganoon si Bea kaya pumunta siya sa bahay ni Will. Pero hindi niya nakita si Will at ang naabutan niya ay si Annie na pasakay ng bangka at tinanong niya ito kung nasaan si Will. Hindi sumagot si Annie kung nasaan si Will pero ito ang kanyang mga sinabi, "Ang pangalan ko ay Annie, at asawa ko si Will." Pagkatayo ni Annie ay napansin niya ang kagat sa legs ni Annie na katulad ng kagat na nakita niya sa legs ni Bea. Pagkaalis ni Annie ay nakita naman ni Paul ang sambalilo ni Will sa gilid ng lawa na may dugo. Kaya pumunta siya sa kwarto ni Will para tingnan kung maayos ang kalagayan ni Will pero hindi niya ito nakita. Nakita ni Paul na bukas ang computer at ang CCTV camera kaya pinanood niya ito. Nakita niya sa mga record na isang gabi ay lumabas din si Annie at pumunta sa kahuyan. Pagkatapos nito ay biglang nagpatay sindi ang mga ilaw at nakita niya ang mga sulat ni Annie na nakadikit sa pader na katulad ng mga sinusulat ni Bea. Kaya pumunta siya pabalik ng kanilang bahay at hinanap ang diary ni Bea. Sinabi ni Paul kay Bea na patay na si Will at kailangan na nilang umalis sa lugar na ito dahil hindi rin sila ligtas dito. Kaya sinimulan ni Paul na hanapin ang susi ng kanilang sasakyan pero tinago ito ni Bea kaya galit na galit si Paul. Dahil sa paghahanap ni Paul ng susi ng sasakyan ay nakita naman niya ang diary ni Bea at sinimulan niya itong basahin. At na-realize ni Paul na hindi si Bea ang nasa harapan niya. Dahil kung siya nga ang totoong Bea ay alam niya ang lahat tungkol sa kanilang dalawa at hindi na kailangan pang isulat sa diary na para bang hindi niya kilala si Paul. Pero nagpapaliwanag si Bea na iba ang accent at tunog ng boses nito kaya nalaman ni Paul na nagsisinungaling ito sa kanya. Dahil dito ay binuhat niya si Bea at tinali sa kama. Napansin niya na puro sugat si Bea at dumudugo ang ari nito kaya hinawakan niya ito. Nagulat siya sa nakita niya dahil kakaibang bagay ang lumabas sa ari ni Bea. Habang gulat na gulat si Paul ay umiiyak naman si Bea kaya inalis na ni Paul ang pagkakatali ng kanyang asawa. Lumabas si Paul dahil hindi niya alam kung anong nangyayari. Litong-lito siya at sinundan naman siya ni Bea at kinausap. Sinabi ni Bea sa kanya na wala siyang idea na lumabas siya ng nakahubad. Nang gabi ring iyon ay wala siyang makita sa kahuyan bukod sa isang anino ng lalaki at bigla itong may ginawa sa kanya at nabuntis siya. Sinabi ni Bea na gusto niyang sabihin lahat kay Paul pero natatakot siya sa kung anong kayang gawin sa kanya ni Paul. Sinabi rin ni Bea na 1 o 2 araw ay kukuhain na siya ng itim na anino at ayaw niyang malaman ito ni Paul at gusto lang ni Bea na makasama siya bago siya mawala. Sinabi naman sa kanya ni Paul na hindi yun mangyayari dahil hindi siya papayag na may kumuha sa kanya na kahit na sino. Habang nag-uusap ang dalawa ay biglang may tumapat na ilaw sa mukha ni Bea at biglang nagbago ang ugali nito. Sinabi nito kay Paul na umalis na dahil hindi niya ito kailangan. Hindi naman umalis si Paul kaya hinampas siya sa ulo ni Bea kaya nawalan siya ng malay. Pagkagising niya ay nakatali na ang kanyang kamay at paa at kasama niya si Bea sa lawa. Ayon kay Bea ay gusto ring patayin ng itim na anino si Paul kaya hindi siya papayag kaya tinapon ni Bea si Paul sa lawa. Pagkatapos nito ay makikita natin si Bea na nag-iiba na ang itsura pati ang kanyang balat habang pinapanood ang kanilang wedding video. Makikita rin natin na pumunta si Annie para sunduin si Bea. At magkasama silang pumunta kung saan nanggagaling ang ilaw. Para maging mas klaro ang lahat, nanggagaling ang ilaw sa isang terrestrial creature o alien kaya makikita natin sa unang parte ng movie na galit si Will dahil nabuntis ng alien si Annie. Nabuntis din ng alien si Bea at ang nabuo sa kanyang katawan ay kinokontrol siya kaya nagawa nilang itapon si Will at Paul sa lawa. Ang theory sa movie na ito ay nakatira ang alien sa lawa at dito na nagtatapos ang movie na Honeymoon. Maraming salamat sa panunood.